pa lang ng unang rounds ay grabe na agad ang palitan ng suntok ng parehong boksingero na kapwa may gustong patunayan. At ang ating pambato ay parang hindi pa dadaig kahit pa nasa balwarte pa ito ng kanyang katunggali. Tila maagang napuruhan ng pambato ng Indonesia. Kung makikita sa laban ay tila pagewang-gewang ito gawa ng mga tinamong suntok nito sa ating pambato sa pagpasok pa lamang ng ikalawang rounds. Bahagyang ipinatigil muna ng referee ang bakbakan dahil sa kakaunting pinsalang nakita sa kilay ng Indonesia. Isang malaking bagay naman ito para makarecover ng kaunti ang kanilang pambato. Dahil sa tinamong pinsala ng Indonesian fighter ay dumidistansya na ito sa ating kababayan. Hindi katulad ng mga unang rounds ay nakikipagpalitan ito ng suntok sa ating pambato. Pagpasok ng rounds na ito ay muli na naman nakipagsabayan ng lakas ang Indonesian fighter sa ating pambato na sa kanyang pag-aakalang pagod na ang ating kababayan. Ngunit ang hindi niya alam na ang kamao ng Pilipino ay mas lalong nagiging delikado habang umuusad ang mga rounds.
Dahil sa pakikipagsabayan ng Indonesian sa ating pambato, ay nakakapatama ito ng bahagya. Ngunit dahil sa angking tibay ni Alan Tanada, ay hindi niya itong makuhang pabagsakin. Bagkus ay parang siya pa ata ang napupuruhan sa kanilang bakbakan. Alan ini mukanya terutama Sa pagpasok ng rounds na ito ay kapwa nagpamalas ang dalawang boksingero ng napakagandang palitan ng suntok na siyang mas lalong nagpainit sa nasabing bakbakan. Ngunit tila mas lalong nalagay sa alanganin ng Indonesian nang mapabagsak ito ng ating pambato dahil sa kaliwat kanang suntok na binitawan ng ating pambato. Maswerte naman ang Indonesian dahil ilang segundo na lamang ang nalalabi at naisalba pa siya ng kampana. Ngunit sa rounds na ito ay tila hindi pa nakaka-recover ang Indonesian sa pinsalang ginawa sa kanya ng ating pambato at pinapanood na lamang siya ng kanyang mga kababayan habang ginugulpi sa ibabaw ng lona. Dahil sa ayaw itigil ng referee ang kanilang bakbakan, ay parang siya na mismo ang umayaw sa pambubugbog sa kanya ng ating pambato. Dahil dyan ay idiniklarang panalo ang ating pambato. Dismayado naman ang kanyang mga kababayan dahil sa kanyang pagkatalo, dahil inaasahan na siya ang magwawagi sa nasabing bakbakan. Lalo na't sa baluarte pa niya mismo naganap ang nasabing bakbakan. También media extraña, ¿no? Poco común la forma en que se protege Cárdenas, como oscilando el brazo izquierdo, en que se estira. Isa si AJ Banal sa napakaraming talentadong boksingero noon ng Ala Boxing. Ang Ala Boxing ay isang promosyon na nakabase sa Cebu. Dito ay hinasa ang iba nating mga kababayang boksingero tulad nila Donnie Nietes, ang magkapatid na Pagara, Mark Magsayo, Genesis Sarbanya, Milan Milindo, pero alam mo after Pio Solon at marami pang iba. Isa rin si AJ Banal na nabigyan ng mga oportunidad na makalaban sa Estados Unidos na siyang pinapangarap ng iba nating mga kababayang boksingero. Dahil alam naman natin na kapag sa Estados Unidos dinaos ang iyong laban, bukod sa maganda ang iyong kikitain, ay may pagkakataon ka pang makilala sa buong mundo tulad ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Kaya nang nabigyan ng pagkakataon ng tinaguriang basuka na si AJ Banal na lumaban sa nasabing bansa, ay hindi nito sinayang ang pagkakataon at nagpasiklab ito sa harapan ng mga manonood. Taong 2007 nakaharap nito ang mas matangkad na Mexicano
na si George Cardenas. Isang mabigat na hamon para sa ating kababayan dahil sa height at reach advantage ng nasabing kalaban. At noong mga panahong ito ay tila hindi pa nire-respeto ng mga kalaban ang lakas ng mga Pilipino. Kaya ganun na lamang maliitin ni George Cardenas ang ating pambato. Ngunit tila isang malaking pagkakamali ng Mexicano na malaitin ang ating kababayan dahil binigyan ito ni AJ Banal ng isang hindi malilimutang pagkatalo sa kanyang buong karera sa boxing. Halina't ating balikan ang bakbakang AJ Bazooka Banal versus George Cardenas. Ngunit bago natin simulan ito ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Iniciamos ese duelo en la división. Sa umpisa pa lang ng bakbakan ay baliwala kay AJ Banal ang reach advantage ng kanyang kalaban dahil kung susuriin ang kanyang mga galaw ay maayos niyang nasisilip kung paano niya ibabato ang kanyang mga kombinasyon at ang mga anggulong nararapat para sa estilo ng kanyang kalaban. Al otro porque la estatura lo hace más espigado y delgado. Sí. Al es un hombre pues más corpulento. Habilidades, más talento. Mira, 1-2 ahí. Una buena derecha que logra conectar. También media extraña, ¿no? Poco común la forma en que se protege Cárdenas. Como oscilando el brazo izquierdo. Bastante altos. Oh, Para lanzar golpes. cuando está haciendo pintas, a ver. Oh, Se lleva una... Debería también el mexicano aprovechar la ventaja que tiene en alcance, ¿no? O sea, lanzar un poquito más el jab, extender no dejarle paso para entrar. mantener a distancia. no dejarlo atrás, lo está dejando que haga todo el trabajo. Toma ahí, mira. Isang napakagandang left straight ang naipatama ng ating pambato at ang counter right hook na isang epektibong sandata ng ating pambato sa round number 1. Ajo na Errores, bajando demasiado los brazos. Y en la esquina del joven Banal, Freddie Roach, su nombre, tiene mucho contacto ahora con los boxeadores filipinos. Sí. Después de su asociación con todos los boxeadores filipinos, prácticamente ahí Freddie Roach. Hubo un entrenador que realmente no durante los rounds, Sí, pero- pocas expresiones, no dice mucho, casi no habla. Los errores que hizo, lo que tiene que ser. Esa izquierda entrando ahí. Esquina de Oscar de la Hoya. También, sí. Incluso muy popular en Puerto Rico, donde estuvo el campamento. Se queja ahí de nuevo el mexicano Cárdenas, tratando de darle diferentes perfiles y ángulos a Banal, pero no se lo ha logrado quitar. Falla. Aún así lo conecta con esa derecha. La afición también filipina aquí, Mario. ¿Verdad? Apoyando a sus boxeadores. Oh, ahí. Ahora sí tratando de hacer algo de daño, aunque la mitad del golpe más fuerte fue contra el guante, pero sí, pues se surtió efecto. En estos momentos parece estar retrocediendo, posiblemente afectado ahí el filipino, con 45 segundos y Tiene que soltarse. Entre más espere, peor le va a ir al mexicano. Tú viste ahorita el daño que hizo. corta distancia, Sí. posiblemente pues él sabrá lo que hace. Ha perdido 3, empatado 3 y ganado 9 el Azteca Cárdenas. Naging mainit ang Mexicano sa round 2 at nagpakawala ito ng kaliwat kanan suntok sa ating kababayan. Ngunit ang ating pambato ay tila kalmado na tinatansya at sinisilip ang bawat anggulo ng kanyang pag-atake. Siente para ganar el asalto. Sí. Las tira. ¡Oh! Perdiendo hasta el Perfecto. protector bucal, cae de una forma espectacular el mexicano y ahí terminó ya todo. Otro knockout para el invicto AJ Banal, llegando ahora a 11. Isang malutong na kanan ang naipatama ng ating kababayan na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng Mexicano. Ngunit ang masama dito ay nabalian ng Mexicano matapos niyang bumagsak sa suntok ng ating pambato.
Dahil sa kanyang injuring tinamumula sa kanyang pagbagsak, ay tila hindi maganda ang lagay ng kanyang mga paa dahil hindi na nito nagawang bumangon mula sa kanyang pagbagsak at kinailangan pa itong alalayan para makaupo ng maayos. Esperemos que solamente haya sido una torcedura porque ahí te puedes romper tendones, puedes crear mucho Porque daño. Por imagínate, eso. o sea, en el momento que recibió el golpe a la quijada, entonces él totalmente no sabía de él, en la forma que cayó, se torció Y es que y el cerebro desconecta completamente, desconectó, ya no hay sí. control de músculos, de nada. Y es ahí cuando ocurren cosas raras como hoy. Así que AJ Banal pega como con bazooka, mejorando a 14-0-1. Sa labang ito ay pinakita ng ating pambato kung gaano kadelikado ang kanyang mga suntok kahit na isa lamang siyang dayo sa naturang bansa. At bukod doon ay tila dihado siya pagdating sa tangkad at haba ng mga galamay. Ngunit hindi niya hinayaang gamitin ng Mexicano ang pagiging mahaba nito. Bagkus ay naging aktibo siya sa pagbato ng mga counter punches, lalo na yung right hook, yung naging pamatay ng kanyang suntok na naging dahilan ng pagbagsak ng Mexicano at tuluyan ng hindi magawang makabangon dahil sa injury kanyang natamo. Inalabas ito ng ring na naka-stretcher at idineklarang panalo ang ating pambato via TKO victory. Y obviamente sale del cuadrilátero en llanto, pero ante el reconocimiento del público, aplausos, es una forma de extenderle sus mejores deseos. Ladies and gentlemen, this bout comes to a sudden and dramatic end with an official time of 28 seconds. On round number 3, your winner by way of knockout, AJ Bazooka Banal. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.